Dear Kuya Poy, ako po si Darlene, 28 years old, tubong Negros. Sumulat ako sa inyong programang Heart to Heart para humingi ng payo. Ang totoo po kasi niyan ay nagawa akong palayasin ng mga tiyahin ko ng dahil lamang sa chismis. May nakakita raw kasi sa akin na nakikipaghalikan daw ako sa isang lalaki sa amin noon. Noong mga panahon pong yun, ako ay 16 years old pa lamang. At ang nakakatawa nga lang, hindi naman po ganoon ka-conservative talaga ang pamilya ko kung totoo nga ang paratang nila sa akin. Lumaki po ako kasing kasama ang aking mga tiyahin dahil nangingibang bansa si nanay, habang ang tatay ko naman ay walang komunikasyon sa amin. Ang ipinagtataka ko lang, Kuya Poy, ay kung saan nga ba talaga galing ang maling kwentong yun na ako ay may kahalikan na isang lalaki. Sa totoo lang, nakatanggap po ako ng mga masasakit na salita mula sa aking mga kamag-anakan ng dahil sa chismis na yon. Kesyo, sinasayang ko raw ang mga perang pinaghihirapan at ipinadadala sa akin ni nanay mula sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. Kuya Poy, sa totoo lang ay malaki ang utang na loob ko kay nanay nang dahil sa iginapang niya talaga ang aking buhay noong nasa Negros pa ako. Kaya nga ganoon na lamang ang aking pasasalamat sa aking ina. Sa kabila ng masamang karanasan ko sa mga kamag-anakan namin doon, ay nagawa ko pa rin namang makapagtapos ng pag-aaral dahil sa ilang trabahong pinasukan ko para masuportahan ang aking sarili. Ngayon na may trabaho na ako at tapos na rin sa pag-aaral, ay nakatanggap ako ng maraming friend requests mula sa aking pinsan at iba pa mga kamag-anakan. Kesyo, nangungumusta lang raw sila sa akin at kung kailan naman daw ba ako dadalaw sa lugar namin noon. Sa totoo lang, Kuya Poy, masama pa rin ang loob ko matapos ang hindi magandang ginawa nila sa akin noong 16 years old pa lamang ako. Pero ang hindi ko talaga matanggap ay nang sabihan pa ako ng isa sa kanila na wala raw akong utang na loob matapos nila akong tulungan at alagaan noong aking kabataan. Hindi ko man lang daw ba susuklian ang kanilang paghihirap sa ginawa nilang sakripisyo rin sa akin noon? Kahit papaano, Kuya Poy, ay malaki naman ang pasasalamat ko matapos kong tuluyang madiskubre kung sino nga ba talaga ang nagpakalat ng chismis noon sa ginawa ko raw na kalokohan na hindi naman talaga totoo. Ang masakit nga lang, mismong anak ng tiyahing tinutuluyan ko noon ang nanampal sa akin ng nagpakalat ng maling impormasyon. Kuya Poy, pinsang buo ko talaga ang sumira sa akin. Yun nga lang, ngayon medyo okay na ang pamumuhay ko eh. Sa kanila ako aamuhin at papansinin matapos ang ginawa nila sa akin noong bata pa ako. Pero ewan ko ba, sa puntong ito hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong gawin matapos ang ginagawa na naman nilang pangungulit sa akin. Ano ba ang mga hakbangin na dapat kong sundin? Dapat ko nga ba silang pansinin, pasalamatan, puntahan, o kailangan ko ring isampal sa kanila ang katotohanan na alam ko na? Maraming salamat sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong magandang programang Heart to Heart sa 105.9. Umaasa po ako na sana ay makakuha ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Hanggang dito na lamang ang aking storya. Lubos na gumagalang, Darlene.
Balikan na nga po natin itong kwentong ibinahagi sa atin ni Darlene kung saan siya ay iniwanan pansamantala ng kanyang nanay at nakituloy nga sa kanyang tiyahin doon sa kanilang probinsya. Ano? Oo, dahil kailangan maghanap buhay sa ibang bansa nitong si nanay ni Darlene. Nga lang, merong isang paninira, paninirang puri sa napakabatang edad pa lamang niya, 16 years old. Aba, meron ng ibig sabihin may fans ka na at 16? Ganun yun kasi may naninira na sa'yo, di ba? May basher ka na at 16 years old, Darlene, ano? Oh, you take that as a compliment. But of course, hindi naman lahat ay kasing tibay ng karakter nitong si Darlene na wala naman talaga akong ginagawa at 16 years old. Sabi niya Kuya Poy, wala akong kahalikang lalaki, siniraan ako sa mga kamag-anakan namin na naging dahilan pa nga ng na kailangan na siyang paalisin doon dahil ginawa siyang kahihiyan, if only to find out na ang kanya palang pinsang buo ang nanira sa kanya. Pero sabi niya, lahat ng ito ay nangyari na hindi naman ganun ka-grabing conservative ng aming pamilya. Meron lang talagang meron lang talagang intention to put you down. Oo, to bring you down. Yan, yung mga ganyan. Talagang, pinapatay nga ba yung mga pangarap mo sa buhay? Kinaiinggitan ka nga ba? Kung ano man ang dahilan, ayun na. The damage is done. Nga lang, hindi nga po sumuko itong si Darlene. Okay, bagkus, bukod sa pagtatrabaho ng kanyang ina sa ibang bansa, siya rin naman ay na makarating na sa edad kung kailan ay kaya na rin maghanap buhay. Sinabi niya po sa atin na tinulungan niya ang sarili niya at nagsumikap na makapagtrabaho rin. Masuportahan, matustusan lamang ang kanyang pagtatapos sa edukasyon. Ngayon, dumating na siya sa punto ng buhay niya na nakatapos na siya ng pag-aaral, meron na rin maganda-gandang trabaho. Eto na, bumabalik na ang mga kamag-anakan. Oo, na sinira-siraan siya noon. Oo, at eto na, kumusta? May mga friend request na. Ang dami yung dalawang accounts ng aking pinsan na si Aaron Tolentino. Yung kanyang main account tsaka yung dummy account niya. Nagpe-friend request sa akin. Ganun kami ka-close niya ni pinsan eh. Di ba? Ayan na nga ang sinasabi niya, nangungumusta. Nangungumusta lang naman daw. Pero, nung nangumusta, kailan ka ba pupunta rito sa atin? Kailan ka ba bibisita? Siguro, hindi pa nga masagot nitong si Darlene kung kailan makabisita. Hindi ka man lang ba tatanaw ng utang na loob? Hindi ka man lang ba gaganti sa amin? Ayan na. Meron ng sumbatan. Meron ng, anong tawag mo rito? Yung bang, nga pala meron kaming maayos na ginawa sa iyo dati. Pero nakalimutan din ng mga kamag-anakan ang hindi nila magandang ginawa doon sa bata. Na ngayon kahit papaano, hindi pa naman successful, bagkus ay nasa proseso pa lamang ng pag-abot ng kanyang mga pangarap, ayan na. Pero alam mo, ito ang masasabi ko sa iyo, Darlene. At sa mga katulad po ni Darlene na siniraan, hindi sinuportahan, hindi pinagkatiwalaan ng sarili nila mga kamag-anakan. Ialis na muna natin ang mga kaibigan natin dito na hindi nagtiwala. Itong kwento ni Darlene ay nakafocus sa kanyang pamilya. Tumuloy ka lang. Sa kung ano man yung magandang mga inaani mo ngayon, Darlene. It's okay na mangumusta. Yan naman ang dapat din malaman ng mga kamag-anakan. Pero yung manumbat, nang dahil sa pangungumusta, never pong naging okay yan. Okay na sumagot tayo sa pangungumusta ng ating mga kamag-anakan, pero kapag ka eto na, meron ng parang sinisingil, lalo na kung hindi naman talaga inutang na kwarta, bagkus ito po ay serbisyo, halimbawa, nakatira ka dito sa amin dati, ganyan, pero nanunumbat na, teka, hindi ho maganda yan. Pwede mo nang hindi sagutin kapag ka ganyan na ang nagiging siste ng nagiging takbo ng pag-uusap ninyo ng kung sino mang kamag-anak mo, tiyuhin mo, mga pinsan mo, tiyahin, ganyan. Alam mo, si nanay, yung nanay mo, ang pasalamatan mo ng gusto. Nang dahil sa kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa, sana nga ngayon, hindi niya na kinakailangan pa na magpakapagod sa ibang lupain para masuportahan. Sana ikaw rin ay may magandang komunikasyon sa nanay mo. Alam nyo, ito ang katotohanan. Kahit pangagaling ho tayo sa iisang puno, meron ho talaga mga bunga na bulok. Meron yung kasabayan mo na umusbong pero bulok.
Bulok ang kanilang tubo. Katulad na naman nung pinsan mo na kinumusta ka, tapos ayan na, humihirit na, nanunumbat na, bulok eh. 'Di ba, siniraan ka na nga noon. Ang alam niya ay meron silang tinulong sa'yo, pero yung paninira niya pala sa'yo na direkta noon ay nakalimutan niya. Mag-iingat ka sa mga taong yan. At hindi naman po kalabisan at hindi naman kasamaan ng ugali kung kinakailangan putulin na muna natin ang relasyon natin sa mga kamag-anakan na katulad nito. Masakit lang po talaga, no? Minsan yung iba pa natin mga relatives, yung maaalala ka kapag ka nakita na umaangat ka sa buhay. O kaya nakikilala ka na, yumayaman ka na, ganyan. Pero nakakalimutan nila yung mga ginawang mga paninira sa iyo dati. Well, okay lang naman yan. Mag-ingat. Yung iba kasi mga paninira dahil dala nga ng kabataan o ng mga inggit noon. Pero ako naniniwala, nagbabago ang mga tao. Totoo naman po yan, nagbabago ang mga tao. Nga lang, pagmasdan natin, yung mga pagbabagong ito, dahil yung iba nagbabago dahil sa natuto na. Dahil sa alam nila na nagkamali sila. Pero alam nyo, meron talaga mga nagbabago pa rin dahil mas lumala na yung pagkamasama nila. Yun eh. Yun yung masakit kahit pa nga kamag-anak mo. Yun. Kaya you protect your peace, Darlene, at all costs. Okay? Protect your peace. Hindi mo kailangan ng mga toxic na tao sa paligid mo. Kahit pa nga sabihin na kamag-anak mo yan. Pero kung sila naman ang nagpaparealize sa'yo na you're not worth it at ikaw ay parang may utang pa sa nakaraan sa kanila, hindi na. Huwag na. Protect your peace. Okay? Mas mahalaga yun sa mga panahong ito.